So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, 100% na pong babalik bilang Blue Ribbon Committee Chairman itong si Senator Ping Lacson. So, alam niyo po ba kung ano nakakatuwa dito? Kahit po na nabakante pala ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee, patuloy pa rin pala yung background check na sinasabi nga po nila tungkol nga po dito sa mga pinagsasabi ni Orly Gutesa. So alam niyo ba kung anong nakuha nating info? So yung logbook, walang record ng logbook, walang CCTV footage na nakita doon po sa oras at petsa kung saan nga sinasabi ni Gutesa na nag-deliver po sila ng pera sa Forbes Park. So wala. So kaya nga po mga kababayan, no, ang mangyayari po dito, no, ito po yung pagbabalik nga po ni Ping Lacson, iimbitahan ulit si Gutesa. Iibay-himayin po ulit yung mga statement niya. Dapat dito mga kababayan, kasuhan ng forgery itong sila Marcoleta. Sige, pag-usapan natin mamaya. So, sabi dito, okay, Lacson Blue Ribbon Infra probe to resume if re-elected as chairman. So, ano yan? 100% na yan, di ba? The Senate Blue Ribbon Committee inquiry to anomalies surrounding government infrastructure projects will resume on November 14. So, medyo matagal pa to ha, pero at least may schedule na po tayo. November 14 po ulit magkakaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee regarding po dyan sa flood control. Pag-upo ulit po ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Okay? So, kita nyo may plano na, di ba? Sabi dito, if re-elected again as Blue Ribbon Chairman on November 4, our hearing will resume on November 14, sabi ni Ping Lacson yan. So, ito na yan, okay. So, ito yung malupit dito. So, sabi dito, a hearing into flood control mess originally scheduled by Lacson for October 8, but been cancelled due to unavailability of the affidavit of contractor couple of Pacifico Cordy Discaya and the notarized document involving former Marine Orly Gutesa. Yun yung yung kay Peach Espera. Dapat meron palang hearing noong October 8. Pero by the way, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Ping Lacson dito. Saan na ba yan? Ito. Okay. So, base rin po sa info na nakuha rin po natin, na background check din po yung mga naging amo ni Gutesa. So sabi dito, no, ito ano to info natin sa loob to, no. Si Gutesa ay dating Marine officer at naging security detail ni Saldico noong 2024. Pero mga kababayan, na nakakatawa kasi dito, 2016, siya po ay naging security din po ni Nicanor Feldon ng Customs. Martin Andanar, 2018, tsaka ni Bantag. Tapos si Sara Duterte. So, ang point dito mga kababayan, makikita po talaga natin na yung political affiliations talaga ni Gutesa, DDS. Kasi for DDS po yung mga na servisyo niya bilang security . So, doon pa lang mga kababayan, makikita po natin na talagang malaki po yung chance na nagsisinungaling ito. And by the way, no, ang pinakamalupit po dito na ebidensya na posible nga pong nagsisinungaling itong si Gutesa, yung sinabi nga po ni, yung opinion ni, pangalan nito, ni Winnie Monsod. Well, ako nag-agree ako dito kasi sabi dito, so Mike Defensor's involvement cast doubt on Orly Gutesa's credibility. So, nung na-involve na nga po itong si Mike Defensor, dito nga po kay Orly Gutesa, kasi umamin si Mike Defensor, di ba, na siya ang nagdala, siya yung nag-convince kay Gutesa na maging witness po dyan. Meron na po kasing history itong si Mike Defensor ng pagtitrain at pagtatanim po ng peking witness. So, sabi dito, basahin natin to dito, sabi dito, okay, now, Gutesa said the Marine officer seems credible, but Mike Defensor, who was the one who found him and led him to Rodante Marcoleta, has problem with respect to the witness thing, sabi nga po ni Winnie Monsod, no? Mike Defensor
Mike Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. At least that's what I've heard and that's what I have been reminded of by, sabi nga po ni ano. So, kilala niyo si ano, ito na-content na rin po natin to eh. Itong si Ador Mawanay. Ang biktima dito mga kababayan si Ping Lacson noong 2001. So, Lacson witness retract accusation. So, nag-retract natin ng ano eh, accusation kay Lacson eh. So, a former state witness claimed that the husband of Gloria Macapagal Arroyo, si Miggy Arroyo pala, no, had coerced to implicate Senator Pamphilo Lacson. So, pinagbintangan nila, kasi ito yung para maalala natin. Dati po kasi, si Pamphilo Lacson po, ano yan, oposisyon yan noong panahon ni Gloria. So, ang ginawa nga nila, hinaras nila si Pamphilo Lacson at doon na po pumasok yung tanim witness po nila na si Ador Mawanay. So, anong ginawa ni Ador Mawanay? Wala lang. Simple lang. Nagbintangan lang naman si Ping Lacson na na kidnapper. Tsaka sangkot sa droga. Ay, nataas. Pasahingan natin. Masabi dito, in 2001, Mawanay, Link Lacson, drug lords pala. Drug lord of Asia. No, diba matinding allegation to? He also accused him of kidnapping Chinese drug lords for ransom and reselling confiscated drugs. Mawanay denied the statement which also linked Lacson, Police General Michael Ray Aquino and Cesar Mancao to murder of Philippine Amusement Gaming Corporation employee Edgar Bantain in 1999. Pinagbintangan pa mamamatay tao. No? And Public Relations Man Salvador Bobby Dacer. Okay. Pati pala pagkamatay pala ni Bobby Dacer, nga pala, naalala ko na. Binintang din pala kay Ping Lacson. So, anong nangyari dito, itong si Ador Mawanay, niretract, no? Niretract ba yung, tawag mo doon? Niretract yung, retracted, no? Niretract nga yung statement niya. At ang sinasabi, siya lang daw po ay nautusan ng asawa ni Gloria. Sa tulong nga po ni Mike Arroyo. Tapos yan, malalaman ngayon natin na involved itong si Mike Arroyo. Yan din po sa Orlicotesa po na yan. So, nakakapagduda yon. Di ba? So, malamang isa po yan sa mga imbestigahan nga po ni Ping Lacson. Itong involvement nga po ni Defensor kay Orlicotesa. Pero ang malupit dito mga kababayan, ito, no? Okay. Malamang isa rin ito sa mga pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee eh. So, how millions were delivered to Romualdez home as per Saldico's ex-security aid? So, ang sinasabi kasi dito, tawagan nila dito basura. Alam niyo mga kababayan, alam niyo yung word na basura na ginamit ni Orlicotesa no, para po i-describe yung perang diniliver nila kay Saldico at kay Martin Romualdez. Doon pa lang po, provocation na po yun para magalit yung taong bayan eh. Doon pa lang po eh. Kasi isipin mo, nakakabastos naman po talaga na ang tawag mo sa pera ng taong bayan, basura. So, di ba? Provocation po yun na magalit ang taong bayan. Yun nga lang medyo sablay po talaga kasi dito pa lang mga kababayan, no? Tignan nyo dito. Sana ba yun? Okay. Nag-deliver daw sila ng ito 15 million pala to. The cash Gutesa said was referred to as basura, a code word. Each luggage allegedly contained 48 to 50 million with the post note indicating the amount inside. So ito nga po yung sasabit dito si Gutesa. In the first place mga kababayan, yung 48 million po na pera sa suitcase, Singbigat po yun ng isang kabang bigas. 50 kilo. Kasi 1 kilo, 1 million pesos, isang kilong pera po yun. Diba? Isang kilong 1,000 pesos po yun. So, ganun siya kabigat. At syempre, mga kababayan na kailangan mo dito, mga 3 van para ma-deliver yung pera. So, syempre, makikita at mahagi po yan CCTV. At syempre din po, suspicious po ito, kung nakapasok man ito sa Forbes Park, malalagbok po ito. So, base nga po sa info na nakuha po natin, wala pong logbook sa Forbes Park.
Wala rin pong CCTV na nakita sa Forbes Park. Kung saan nga po sinasabi diniliver yung pera, kung kailan nga po yung date, tsaka yung oras kung kailan nga diniliver yung pera. Wala pong ganon. So, ibig sabihin, no, sinungaling si Gutesa, loko-loko si Defensor, forgery po si Marcoleta. Siya mismo nagsabi kay Gutesa, basahin mo yung paragraph na yun, parang si Marcoleta yung sumulat ng affidavit ni Gutesa dun eh. Well, by the way, so abangan na lang po natin to no, sa November 14 kung ano ba talaga yung mangyayari. Especially nga po dito, mukhang invited po ulit si Gutesa. Pag hindi pumunta, sinungaling po talaga itong tao po na to. Isipin mo, nagpagamit ka? Nagpagamit ka sa maling tao? Marines pa naman daw. Oh. So yan, no? So mga kababayan, so kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito? Kayo po ba? Pabor po ba kayo na ibalik ulit o sa pagbabalik nga po ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman? At pabor din po ba kayo na imbestigahan lalo itong si Orly Gutesa? Kasi panggulo lang eh. Di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pang lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and bye-bye.